Okay, pag-usapan natin yung isang bagay na aminin man natin o hindi, lahat tayo familiar. Pagkakamali sa pera. Sa talakayan na to, titingnan natin yung mga pinaka-common na financial mistakes na ginagawa nating mga Pinoy at syempre, ang pinaka-importante, kung paano ba natin to aayusin. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang, paulit-ulit na lang, na parang na-stuck ka sa isang cycle ng pagkakamali sa pera na hindi mo matakasan at parang di ka makamove forward? Kung oo ang sagot mo, nako hindi ka nag-iisa. Tara, magpakatotoo tayo. Lahat naman tayo nagkakamali pagdating sa pera. Walang perpekto, di ba? Ang pinaka-importante dito ay yung matuto tayo mula sa mga pagkakamaling yon para hopefully, di na maulit. At dyan na nga pumapasong yung konsepto ng money mistake cycle. Ito yung paulit-ulit na lang nating ginagawa, yung parehong mali, na siyang dahilan kung bakit minsan napapatanong na lang tayo sa sarili natin. Teka, bakit parang di ako umaasenso? So paano ba natin masisira yung cycle na yan? Well, unang-una, kailangan nating alamin kung sino ba yung kalaban. Kaya tara, isa-isahin natin yung 5 pinaka-common na financial traps na madalas nating kinakaharap. Okay, number 1, at para sa akin, ito yung pinaka-critical sa lahat, ang kawalan ng emergency fund. Alam mo yun, ito dapat yung safety net natin pag may mga di inaasahang nangyari. At anong nangyayari pag wala niyan? Ito, pag may bigla ang gastos, nasira yung ref, may nagkasakit sa pamilya, o biglang wala ng trabaho, wala tayong choice. Saan tayo tatakbo? Sa utang. Diyan mismo nagsisimula yung mas malalim pang problema sa pera. Pangalawa, ito rin sobrang common, yung pamumuhay na paycheck to paycheck. Ito yung sitwasyon na pagdating ng A15 o A30, halos wala nang natitira o saktong-sakto lang yung pera mo para sa susunod na sahod. Ang tawag nga natin dito, di ba? Sweldo in, sweldo out. Kakapasok pa lang ng pera sa account mo, parang may mga pangalan na agad lahat ng piso. Pambayad ng bills, pambayad ng utang, tapos wala na. Walang natitira para sa savings lalo na sa investments. Grabe, sobrang nakakapagod at nakaka-stress yung ganitong cycle. Okay, number 3. Ito medyo bago pero palakas ng palakas yung pag-i-invest ng walang sapat na kaalaman. Kasi alam mo yon, sa sobrang gusto nating kumita agad, marami sa atin ang basta na lang sumusubok sa iba't ibang investments na hindi muna talaga pinag-aaralan. At sa panahon ngayon, ganito yung eksena niyan, di ba? May nakitang trending na crypto or stock sa TikTok o kaya may narinig lang sa kaibigan, sige, pasok agad ng pera. Nako, sobrang delikado niyan kasi mas malaki talaga yung chance na malugi ka kaysa kumita. Pang-apat na bitag, ito, medyo sneaky to ha. Lifestyle inflation. Ito yung nangyayari pag tumataas yung kita mo, pero sumasabay din yung gastos mo pataas. Para mas madali, ganito yan. Na-promote ka, lumaki sahod mo. Yes! Ang problema, lumaki rin yung gastos mo. Dati, okay ka na sa karinderiya. Ngayon, laging samgyup. Dati, okay lang yung luma mong phone. Ngayon, kailangan latest model. Imbes na mapunta sa savings o investments yung extra income, saan napunta? Sa bago, mas mahal na lifestyle. At panghuli sa listahan natin, yung kawalan ng malinaw na financial goal. Kasi, di ba, ang dami sa atin na gustong yumaman. Pero kung tatanungin mo, paano? Anong plano mo? Iilan lang yung may konkretong sagot. At dito yung crucial parte. Yung pagsabi ng, gusto kong maging milyonaryo, pangarap lang yan. It's just a wish. Ibang-iba yon sa pagkakaroon ng plano na nagsasabing, okay, mag-iipon ako ng 5,000 kada buwan, ilalagay ko sa ganitong investment para sa loob ng 10 taon, maabot ko yung first million ko. Kita mo yung difference? Yung plano, yun yung nagbibigay sa'yo ng direksyon. Okay, so ayan, natukoy na natin yung 5 malalaking problema. Ngayon, ito yung pinakamahalagang tanong sa lahat. Paano ba natin sisirain yung paulit-ulit na cycle na to? Well, good news. Huwag tayong magpanik dahil para sa bawat pagkakamali, laging may katapat na solusyon. At eto na, pag-usapin natin yung 5 simpleng paraan para gawing nating stepping stones, kumbaga, yung mga pagkakamali natin. At teka lang bago tayo mag-proceed, anong sekreto dito? Hindi yung biglaan, malakihang pagbabago. Hindi mo kailangang i-overhaul yung buong buhay mo. Ang kailangan lang ay maliliit, pero tuloy-tuloy na hakbang. Tandaan nyo, consistency is key.
At tingnan nyo kung gaano kasimple yung koneksyon. Para sa problema ng living paycheck to paycheck, ang solusyon, i-track mo yung spending mo, linggo-linggo. Hindi kailangan komplikado, kahit sa notebook lang o sa isang simpleng app sa phone mo. Tapos, para naman sa kawalan ng emergency fund, anong gagawin? Simple lang, magsimula kang magtayo ng pondo. Ang goal, 3 months worth of your salary. So para lang i-recap natin lahat, ito yung 5 fixes. 1. I-track ang gastos weekly. 2. Mag-build ng 3-month emergency fund. 3. Super importante, mag-aral muna bago mag-invest. 4. Unahing i-upgrade yung savings mo bago mo i-upgrade yung lifestyle mo. At 5. Mag-set ka ng SMART goals. Teka, ano nga ba yung SMART goals? Mabilis ang breakdown lang ha. S is for specific. Dapat klaro. M for measurable. Nasusukat mo. A for achievable. Yung kaya mo talagang gawin. R for relevant. Importante sa'yo. At T for time-bound. May deadline. Halimbawa, imbes na mag-iipon ako, gawin mong mag-iipon ako ng 50,000 pesos para sa emergency fund sa loob ng 10 buwan by saving 5,000 pesos a month. See, ang linaw? Ayan, ngayong alam mo na yung mga common mistakes at kung paano sila aayusin, ano na ang sunod? Ano yung next money move mo? Kasi tandaan natin, walang silbi yung lahat ng natutunan natin ngayon kung hindi natin ito gagawa ng aksyon. At ito yung gusto kong iwan sa inyo. Lahat tayo nadadapa, lahat tayo nagkakamali. Pero ang tunay na winner, hindi yung taong hindi nagkakamali kailanman. Ang tunay na winner, yun yung marunong bumangon, matuto sa pagkakamali at sumubok ulit. Kaya iiwan ko sa'yo itong tanong para pag-isipan mo. Maging honest ka sa sarili mo, ano yung pinakamalaki mong money mistake? At ito ang mas importante, ano yung isang maliit na bagay na gagawin mong iba simula ngayon para ayusin yon?